Good morning guys, this is your online coach, Mompreneur Cindy. So, natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit hindi ka kumikita sa network na kinakabilangan mo ngayon or dun sa company na hinahataw mo? Ano nga ba ang mga pwedeng 10 reasons ba't hindi ka kumikita ng passive income? Unang-una guys, uulitin ko na naman gaano kahalaga na meron kang goal. Mananawa ka sa video ko, pero puro yan talaga, it will start with your goal. Ano ba ang gusto mong makuha, makamit, kitain? Magkano ba ang gusto mong kitain sa isang buwan? Gusto mo ba continuous passive income? Gusto mo ba makabili ng sasakyan, kaya nag-set ka ng goal at gusto mong kumita weekly? Ano yung rason mo na mabigat? Ako kasi as a mother, wala akong ibang income source. Again, maririnig nyo na naman yan. Online lang talaga. So, bakit ako titigil? Hindi ko papayagan na tumigil ang income ko weekly. So, kahit nasa ang company mo man ako makita. Nag-start talaga yun sa goal setting. Kung pwede nakalista, nakalagay sa dream board, nakalagay sa paanan ko. At least pagising ko, alam ko na meron akong goal na gustong i-hit. Kung hanggang kailan ko man yan kailangan mahit, basta kailangan ko siyang mahit. Kasi kung wala akong income, pabigat ako sa asawa ko, kung wala akong income, paano ako makakaalalay sa mga needs ng mga anak ko? So yan, napakabigat na reason, napakabigat na goal na hindi ako pwede mawala ng income kasi online entrepreneur ako, dito ako kumukuha ng income source. So, kailangan may goal ka. Alam mo yung kapag bumabaril ka, di ba may inaasinta ka? Dapat ganun ka. Kapag nagda-dart ka, may inaasinta ka. Kapag nag-archery ka, may inaasinta ka. Kapag nagbabasketball ka, may inaasinta kang ring. Yun ang goal mo, is makashoot. Ikaw, ano ang goal mo? Dapat rooted ka doon sa goal na meron ka. Dapat kung barko ka, nakaangkla ka sa kung saan kang port or sa anong goal mo. Kasi kapag may anchor ka doon sa pinaka-goal mo, hindi ka aalis hanggat hindi mo natutupad yung goal na yan. Okay? Napaka-importante, paulit-ulit mong maririnig, dapat may goal ka. Alam mo kung saan ka pupunta. Kasi ang tendency, kapag hindi mo alam sa Manila kung saan ka pupunta, saan nga ba pupunta? Ano ba ang goal mo kung luwas ng Manila? Baka mawala ka. Malaking tulong na may goal kasi it keeps you driven, it keeps you inspired, it gives you power, it keeps you motivated. Lahat na nang pwedeng sabihin, nag-start yan sa goal and a prayer. A prayer and a goal is a very swak duo. Pwedeng hindi ka kumikita sa network mo dahil hindi ka consistent. Kumbaga sa pagtitinda ng sari-sari store mo, minsan bukas ka, minsan sarado ka. Paano ka makaka-attract ng suki kung on and off ang business mo? Paano ka kakita kung post ka ngayon, bukas hindi ka nag-post, active ka sa GC ngayon, bukas hindi. Ngayon kumausap ka ng prospects mo, bukas hindi. Consistency is the name of the game. Kapag pinagpatuloy mo ang pagtitinda ng taho, patuloy kang kikita. Ganun siya kasimple. Same with network marketing. Sa network marketing kasi guys, dapat yung apoy, dapat ay lagi mong pinagliliyab. Okay? Kasi, anong ibig sabihin? Kapag yung siga mo, pinabayaan mo lang na maubos yung kahoy na sinisiga, mamamatay yung apoy. Same with your hataw desire or yung halimaw mode. 'Di ba? Dapat lagi kang halimaw sa hatawan, lagi kang umaapoy. Ang desire mo to hit again your goal, dapat be consistent. Hindi tayo papayag again na pataw-pataw ka lang, floating, hindi. Kasi ang may price na na nakataya dito Financial freedom, time freedom, passive income, weekly income, unlimited income, at yung goal. Ano man yung goal na gusto mo? Car ba yan? Business ba yan? 'Di ba?
focus on your goal, so be consistent. Pwedeng hindi ka kumikita sa company na meron ka ngayon dahil palipat-pat ka. Nakakita ka ng pioneering company, lipat ka na naman. Nakakita ka ng pioneering company bago sa kabila, lipat ka na naman. Dahil ka hindi ka consistent, frag-frag ka, patalon-talon ka sa mga company, mag-focus ka. Dapat, aside from being consistent talaga, samahan mo ng focus, goal, consistency, mag-focus ka. Kasi ito yung magiging daluyan ng biyaya. Papunta sa bulsa mo, papunta sa bank account mo, na magkaroon ka ng continuous income. Ang hirap kapag patalon-talon ka. Kasi sa network marketing, ang kinukuha mo ay tiwala ng tao. May mga reasons ba't ka lumipat, pero meron talagang pipiliin mo as ikaw na gusto mong hatawin na isang company. So, kailangan, huwag kang patalon-talon. Kasi kinukuha mo yung tiwala ng tao, nag-join sila sa'yo, nagpadala sila ng pera, from abroad man, local or international, nagtiwala sila sa'yo, tapos bigla kang tumalon na naman sa bagong company. So, yung tiwala, wala na. So, paano pa sila susunod sa'yo sa ibang company na iniwan mo sila sa previous company nyo? Ngayon, mag-focus. Kasi, ang inaantay mo dyan is magkaroon ka ng passive income eh. Mag-focus ka, huwag kang patalon-talon. Talagang wala kang magiging result kung bago na naman ang company na ini-introduce mo, bago ang business na pinapromote mo, bago na naman yung lahat. Be consistent ka sa isang company, mag-focus. Isa lang muna para magkaroon ka ng mataas na chance na kumita ng passive income at maging successful. At the same time, mahit mo yung pinaka-goal mo. Ba't ka nga ba humahataw sa networking? Pwede din maging factor yung kulang ka sa strategies, kulang ka sa trainings, kulang ka sa knowledge. Pwede kasing kumita, hindi ka kumita kung kulang ka sa mga ingredients na yan. Kaya nga mayroon tayo mga free trainings sa YouTube para sa buong team at para sa ating mga manonood. Kailangan talaga yan. Alam mo si Pacquiao, ba't siya nananalo kahit magaling na ang skills niya? May knowledge sila eh. Meron silang skills, meron silang pinag-aaralang strategies, meron silang mga atake, meron silang mga plans, meron silang trial and error, meron silang calculation, kung anong strategy ang pwedeng malakas makapag-punch. You know it guys. Strategies and techniques. Sa lahat ng business, dapat merong ganun eh. Nakita mo ang SM, buy 2, take 3, buy 3, take 1. Yan, isang marketing strategy yan. So, ikaw, sa online marketing na kinabibilangan mo, pwede ka din naman magpa-promo. Huwag mo lang siyang i-post kasi baka ma-offend naman yung mga ibang ka-team mo, mga ibang leaders na baka sa'yo mapunta yung mga referral niya kasi ikaw may offer, sila wala. Pwede mong i-offer yan sa messenger. Madami pwede maging offer, pwedeng ads na may gagawan ka na ng banner mo, na sila, team lang nila ang meron, pwede silang mag-offer ng free robot. Pwede, ang usually ino-offer ko is free training, strategies, and mentoring sessions, ganitong sa YouTube videos at sa GCs natin. Yun, madami kang pwedeng i-offer. Pwede kang mag-offer ng free shipping, kung kaya mo. Pwede kang mag-offer ng free t-shirt. Pwede kang mag-offer ng gano'n. Pwede kang maging tagasagot ng inquiries through phone sa buong team mo. Para kang call center. Name it. Ikaw ang nakakaisip niya. So, kailangan magkaroon ka ng strategies. So, next, ba't hindi ka pa kumikita sa company mo or sa network na ginagawa mo ngayon? Maybe because hindi ka magaling mag-follow up. Kung magaling ka man mag-post, kumausap ng tao, tapos that's it, hindi mo pinalo up kagabi or hindi mo pinalo up kinaumagahan, yung na-build mong interest doon sa tao, hindi mo siya napagliyab kinabukasan. So, napaka-importante ng merong follow-up session early in the morning para kung magustuhan mo talaga nila, at least ngayon, pwede silang pumunta ng Palawan, ng video, mag-pay in sila. Napaka-importante ng follow-up. Isa yun sa pinaka-key ingredients na natutunan ko sa mga mentors.
pwedeng hindi ka kumita sa network marketing na inaaniban mo is because sobrang sensitive mo sa rejections. Guys, lahat ng business may rejections yan. Ako, nagtinda ako ng mani nung bata ako. Of course, I was rejected by my classmates kasi ayaw nila nung mani. For some reason, baka mas gusto nila yung cassava roll doon sa canteen, mas gusto nila yung chicheria or yung palamig, whatsoever the reasons. Ayaw nila ng mani. I was rejected. I feel so sad, of course, kasi hindi naman naubos yung paninda ko na inaasahan kong makakuha ako ng komisyon. Alam mo na, makabenta ka ng 10, may dos ka kasi 12 ang isang ganon. So, ang gagawin mo na lang, kakainin mo na lang yung dalawa kasi yun talaga yung free mo. Okay? Way back high elementary, malaking bagay na ang 2 pesos. Throwback. So, yun. Bata pa ako, nakakaramdam na ako niyan. How much more ngayong matanda na ako, diba? So, kapag naging immune ka na sa rejection, sobrang nakikita mo na yung noon ng success, kahit malayo pa. Kasi sa rejections, kapag nalampasan mo ang obstacle na yan, nagiging maliwanag na yung success. Nandiyan na yan sa unahan. Kasi ready ka na eh. Kumbaga sa bugbugan, napasa-pasa ka muna bago mo matutunan yung mga strategies, tapos ilag-ilag. Basta matawa ka dyan, basta practice lang kasi practice ka na tumanggap ng rejections, magiging bulletproof ka na. Kapag once rejected ka na, okay, kasi at the back of your mind, I am offering a very promising income source na pwedeng maging income source mo, maging weekly income mo. Once you've rejected it, it's fine. Maghahanap ako ng mga taong gusto din yumaman, gustong kumita weekly, gustong magkaroon ng financial freedom, time freedom para sa family nila. Kasi kami, wala kaming boss. Kami, weekly may income kami. Financial freedom, alam mo na, kapag gusto lang yung mag-McDo, pwede kayong mag-McDo. Time freedom, meron akong madaming time sa family ko. Kasi sa bahay lang ako. Mas pinili kong mag-online business sa networking. Kasi maraming kumikita dito. Kung nasaan ang madaming taong kumikita, doon ako. Parang ganito. Kung saan may mabangong ulam, nandoon ang ilong ko. Kung nasaan ang madaming taong may pera, doon ako. Anong ginagawa nila? Ba sila kumikita? Dapat kumita din naman ako. Wala akong pinagkaiba sa kanila. Willing din akong matuto. Willing din akong magpaturo. Willing akong magpakumbaba. Turuan mo lang ako paano ako kumita ng pera. Yan ang isa sa mga attitude na natutunan ko nang hindi na ako tinatalaban ng rejections. Kumapal yung mukha ko. Ma'am, paano kumita dyan? Anong ginagawa mo dyan? Baka makapag-racket din naman ako dyan. Kasi ayoko nang bumalik ng abroad, guys. Galing na ako ng abroad, 6 years. So, kung hindi ka kumikita sa network marketing na pinakaaniban mo, maghanap ka ng paraan. Bakit? Kasi kapag alam mo ang bakit, alam mo ang solution, di ba? So, kapag nawalan ka ng inspiration, pwede maging reason din yan. Pero hindi pwede maging excuse yan. Ayokong maging excuse mo na hindi ako inspired. Walang ibang makakabuhay ng burning fire, yung desire mong maging successful kasi ikaw lang yun. Ba't wala kang inspiration? Guys, money alone will inspire you. Try mong mawalan ka ng pera ng 2 araw, saan ka pupulutin? Buti kung single ka, ikaw lang kakain. Kung hindi ka kumain, okay ka lang, diba? Pero for moms like us, like me, wala akong excuses na tinatanggap sa sarili ko. Masakit ang ulo ko, kaka-online, uminom ka ng gamot, matulog ka, umidlip ka, pagising mo, humataw ka ulit. Kasi bakit? May goal ako. Gusto ko lumilib, lagi yung desire ko maging successful sa buhay. I'm nearly 40s. Kailangan before ako mag-40 or during my 40s, kailangan ko na makapag-invest ng mga ibang business. Kasi ayoko maging pabigat sa mga anak ko pagdating ng panahon. Guys, kung napanood nyo to, para sa mga baby ko, I am doing this for you. Okay lang mapagod ka. Nakakapagod din naman talaga minsan, lalo yung puro rejections ang natatanggap mo. Nakakapagod, pero again, hindi ka pwedeng mag-rason. Or, dahil wala kang new learnings, dahil kaya wala kang power. So, kailangan i-educate mo ang sarili mo, manood ka ng mga videos, mag-training ka. Kaya na ginagawa ko, continuous ako nag-play ng mga training para sa iyo, guys. Until the next video, guys.